Di ba nga kumakalat nga yang kumalat yang PIDEA leaks na yan, di ba? For some reason, naisipan ni Bato de la Rosa imbestigahan yung PIDEA leaks. I don't know kung ano nakain niya. Hindi ko alam kung ano nakain niya for ewan ko lang, ano bang pumasok sa utak niya at gusto niyang alamin ang katotohanan sa likod ng PIDEA leaks. Which, alam niyo mga kotsero, for me, it's not worth the time eh. Sa totoo lang, it's a waste of time. Promise. April 26 pa to nung naibalita. Pero kanina lang kasi naglabas ng parang invitation itong si Senator Bato. Sabi ni Senator Bato, sabi sa balita pala, Senate panel to prioritize probe on PIDEA leaks, quote unquote, and Batangas drug haul. Yan. Investigations into the supposed leak of confidential information from the PIDEA and the reported big drug haul in Batangas will be prioritized once the Senate resumes sessions next week. Sabi ni Senator Bato de la Rosa nung Biyernes, no? Siya kasi yung chairman ng Public Order, Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. So, this is really under his purview. Sabi niya, indicated this when asked in a phone interview about the priorities of the Senate once it resumes sessions. Alam niyo mga kotsero, sa dinami-dami ng pwede niyang sabihin na uumpisahan na itakel, marami naman siyang pwedeng sabihin eh. Actually, hindi niya kanya kailangan isama dito yung PIDEA leaks. Kasi, muntang nga lang to eh. Muntang nga lang talaga to mga kotsero. Sa totoo lang, pwede niyang ihiring yung sa drug haul. Diba? Kasi marami umintriga dyan eh. Bakit marami umintriga? Wala eh. Ang daming, naungusan na yung poon nila eh. Drug war. Ang hina pala sa drug war. 6 na taon niyang tinatrabaho yung ginagawa na ngayon ni PBBM. Wala pang 2 taon. Maaabutan na siya. Kaya nagkaroon ng intriga. Kaya inintriga yan. Pinagtatanggol pa yung driver. Kasi hodang tawag dito, dating nasa US military, bakit daw magse-settle sa pagiging drug lord, etc., etc. Why not? May artista nga nagda-drug lord eh. Does being in the US military exempt a person? Exempt him from entering into the illegal drug trade? No. Tapos sinasabi, bakit ilalagay sa loob ng photo na van? Tawag dito, 2 tonelada sa photo na truck, na van? Nagawa na natin yan, na topic na natin yan, kaya pala. Kaya pala na isang photo na van. Basta walang upuan sa loob. Kaya pala. Kasi hanggang 4,000 kilograms ang kaya niyang kargahin eh. So, ako mga kotsero, nagtataka ako dun sa mga pumupuna. Nanggahanap ng butas para i-discredit yung drug haul. Tapos nung di ba nung unang in-announce estimated pa lang. In-announce naman 'yon. Estimated 'yon. Estimated 2 tons, 1.8 or 2 tons of illegal substances. Nung nakumpirma na-audit na eh. Nabilang na eh. Bumaba to 1.6. Intriga pa din. Inintriga pa rin yun. Oo. Ang sabi ko nga nun, mga kotsero, siguro pagkakamali lang ng DILG noon at saka ng PIDEA was they jumped the gun doon sa announcement. Nagmadali, na-excite eh. Na-excite doon sa estimate eh. Biggest daw kasi. But apparently, it is the second biggest. Second biggest. So, ibig sabihin, si Digong, sa buong 6 na taon niya, isa lang ang pinakamalaki niya. Isa lang. Si PBBM, nakakailang malaking na siya. Bust. 2. Isa last year,
doon sa Pampanga. Isa ngayon, this year, sa Batangas. Nakakadalawa na. Actually, sinabi pa nga ng PIDEA, naaabot na ng 32, no, PNP pala nagsabi, not PIDEA. Ang sabi ng PNP, umaabot na ng 32 billion pesos ang amount ng huli under the Marcos administration from 2022 to 2023. 32 billion pesos. Ilan yung kay Digong? 80. 80 billion if I'm not mistaken. Eh kung next year mag 30 billion ulit. The following year mag 30 billion ulit. 4 na taon lang, naungusan na agad ang poon nyo. Partida. Yung poon nyo pa, ang may war on drugs. Si PBBM wala. Ano yung ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, mga konsyero, pumalya yung war on drugs ng Digong nyo. Ang dami nang ang pinatay, palyado pa. Kaya nga mga konsyero, nagtataka ako bakit pinatulan tong PIDEA leaks na to. This is irrelevant. Ang gusto ron yung i-hearing mga konsyero yung mga nag-leak na mga classified documents. What about it? Ang gusto mong alamin. Ang gusto mo bang alamin dyan ay kung bakit nag-leak? Is that what you mean? Do you want to see if they are indeed authentic PIDEA documents? Kasi alam nyo mga konsyero, kung hindi naman authentic, hindi naman kailangan gawing confidential. And if it's not an official document, it cannot be considered a confidential one. Hindi naman siya official eh. Alam nyo mga konsyero, napakadali kasing mag-type. Napakadaling mag-type. Napakadali. Nasaan yung original nun? Pirma mo yan eh. Tapos wala kang original copy. Saan nakuha yun? Saan nakuha yung dokumento na yun? Eh hindi naman siya official. Bakit hindi official? Walang pirma ng director. Walang control number. Walang pirma ng higher authorities niya. Paano magiging official? Basic lang yun eh. Nagtataka nga ako bakit binibigyan ng weight yung dokumento na yan eh. It should not be given any weight. Walang halaga yan. Walang halaga. It is not official. Number 1, it is not an official document. Number 2, it doesn't follow the best evidence rule. Ano yung best evidence? The original document. Yun yung best evidence. The original document. Hindi tinatanggap sa korte ang photocopy. Ang ilabas nyo yung official. Yung original. Kung di man official, yung original. Hindi nyo nilalabas, di ba? Sabi, the initial report on the drug operation indicated that the seized shabu was estimated to be over 2 tons in weight with a value of over 13.3 billion. De La Rosa, as chairman of the Senate Committee on Marawi Rehab and Victims Compensation, will also meet with the House counterparts to conduct a hearing on the updates on the issue. Mas marami siyang pwedeng pagtuunan ng pansin sa totoo lang. Itong ROTC bill, pagtuunan niya to ng pansin. Kanya to eh. Brainchild na to eh. Sana ito na lang pinagtutuunan niya ng pansin. Kasi ito yung kailangan natin eh. ROTC bill. Sabi, the Committee on Public Order and Dangerous Drugs will conduct a motu proprio public hearing and investigation in aid of legislation on Tuesday, April 30, 10 a.m. at the Senator Jeronima T. Pecson Room, 2nd floor, Senate of the Philippines to discuss alleged PIDEA leaks and 1.2 tons shabu seized in Batangas. Your participation in the meeting is appreciated. Sino-sinong in-invite niya? Yung mga members ng kanyang komite. Jinggoy Estrada, Bongo, Tolentino, Binay, Po, Villar, Padilla, Ejercito, Villar, Mark, Ontiveros, Legarda, Villanueva, Pimentel. Ayun. At yung mga members ng kanyang committee. Hindi natin alam kung sino ang pupunta dyan. Malamang sa malamang, mga kotsero, ang pupunta dyan, for sure, Bongo, malamang andun yan. Tolentino, andun yan. Itong dalawang Villar, malamang nandun yan. Robin Padilla, nandun yan. Sure yan. Si Ontiveros, malamang pupunta yan para may representante yung opposition. Yung original opposition. Yung OG opposition.
Si Coco Pimentel, malamang din sumama yan para merong representante yung OG opposition. Matitira na medyo hindi kasama sa PDP laban is 1, 2, 3, or hindi kaibigan ng PDP laban. May mga nagme-message sa akin, sabi, baka naman tawag dito. Baka naman pag gawing to, parang pagtripan dito si PBBM, hindi malayong mangyari yun. Hindi malayong mangyari yun. Pero mga kotsero, ako, I'm under the impression lang naman. I'm under the impression na madidikdik dito si Jonathan Morales. Alam nyo kasi mga kotsero, he's not the best source right now. Una, ano ilalabas niya? Sabi niya may mga pictures daw siyang nakita, tinignan daw niya, pinag-aralan daw niya isa-isa kung sino yung mga tao na yon, yung mga pictures na yon. Dala ba niya yung mga pictures na yon? Hindi natin alam. May copies ba siya nun? Hindi natin alam. And if meron siyang kopya, ba't siya gumawa ng kopya? Kaya natatanggal eh. Kaya natatanggal. Dapat hindi niya pinansin to eh. And additionally, mga kotsero, this does not look good. This does not look good sa kanila. Kasi nagmumukha lang silang vindictive. Lalo na re-electionist pa naman sila next year. Alam nyo mga kotsero, maski sa mga private companies, kapag naglabas ka ng property ng kumpanya, yari ka. Offense yun. Lalo na to. Anong gagawin niya dun? Kung maglalabas siya ng mga ebidensya niya, mga picture niya, mga documents niya, ba't niya inilabas? Ba't meron siyang kopya? Di mabibisto na siya yung source. At ang pinakapangit dito mga kotsero, mamamarkahan lalo. Markado na nga sila eh. Mamamarkahan palalo yung grupo nila Bongo, Tolentino, Villar, yung dalawang Villar, Robin Padilla, yung 6. Mamamarkahan yung 6 na kaya sila nandyan ay para isalba lang ang imahe ni Digong dahil nagsabi siya na may nakita daw siya sa PIDEA. Not only that, mamamarkahan sila na kaaway ng administrasyon. Are they ready to risk that? Handa na ba silang isugal yan? 6 lang sila. 24 ang buong Senado. 8. 24 lahat ng senador. O di sila yung minority. Tama? Etong nakikita ko dyan. Si Pimentel, tsaka si Ontiveros, basta anti-Digong, doon sila. Basta anti-Digong, doon sila. Yun. Kasi wala silang choice eh. Super minority sila. Micro nga sila eh. Micro-minority. Micro-minority sila eh. So, sa kanila, feeling ko, I have a feeling na between Bongbong and Digong, kung sino ang uunahin nilang ibagsak, si Digong. Si Digong muna. Lalo na si Coco Pimentel kasi ninakaw sa kanya yung PDP laban. So mas may motibo yun si Coco Pimentel na kumontra kay Digong. Si Senator Bato should be putting his energies on more important stuff like yung ROTC bill. Yung death penalty bill niya. Yung mga ganun. Yun ang tutukan niya. Itong PIDEA leaks, walang kwenta to eh. Walang kwenta talaga to. Ewan ko ba't pinatulan niya to. Pang-usapang vlogger lang to eh. Kasi chismis lang yan. Pang-usapang social media lang yan. Di yan pang-usapang Senado. Totoo lang. Totoo lang. Pero mga kotsero, hindi lang yan ang hearing na magaganap sa kongreso natin. Don't forget. 2 po ang kongreso natin.
meron tayong Senado at meron tayong HOR o House of Representatives. Ito ngayon. Sa House of Representatives, may ganap. House to probe Duterte and Xi deal. Ito na. Tututok naman yung lower house sa secret agreement ng China. Ano to, gantihan kayo? Dahil nagpidea leaks yung isa, ito namang isa si secret agreement. Ang gagaling. Ang gagaling. The House of Representatives will conduct an inquiry on the supposed gentleman's agreement between former Philippine President Rodrigo R. Duterte and Chinese President Xi Jinping, House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez said on Monday. Filed by Zambales Representative Jefferson F. Konghoon, the resolution seeks to look into the two state leaders' alleged status quo agreement over Second Thomas Shoal, which prevents Manila from resupplying materials to fortify a grounded World War II era naval ship that serves as a security outpost to the Philippines' territorial claim in the South China Sea. Alam nyo, between the two, mga kochero, between Pidea Leaks at saka itong sa lower house, itong what do you call this? Secret agreement. Ito yung mas may bigat. Ito yung mas deserving ng hearing. Ito yung mas deserve ng hearing. Sana nagpaano na lang sila. Joint session, di ba? Lower house tsaka Senate sa public order. Iniisip ko tuloy kanina, totoong dokumento ba to? Bakit Tweety? Tweety Bird. Tweety Bird. Anyway. A resolution to call on a thorough investigation in aid of legislation on the reported gentleman's agreement between former President Rodrigo Duterte and Chinese President Xi Jinping. So ito ngayon yung pag-uusapan. Ang problema dito, mga kutsero, ang problema kasi dito, etong mas papatulan to ng mga tao. Yung isa kasi, mga kutsero, yung sa Pidea Leaks, papatulan yan kasi intriga. Intriga yan, chismis yan. Ito, papatulan to kasi buong bayan takot sa gera. Takot sa gera. Ang buong bayan. So, ito, malamang sa malamang, papanoorin yung isa for media mileage. Ito yung siseryosohin. Ano yung in aid of legislation dyan. Dito kasi sa kabila, ang advantage itong kabila, ito totoo, yung kay Bato. Ang advantage nito, mga kotsero, madali mong ilusot pagdating sa legislation. Pwede mo lang sabihin na gagawa tayo ng batas para higpitan pa ang pagpaparusa sa mga pagli-leak ng impormasyon, lalo-lalo na mga sensitive information. Ay, ganon. Or pwedeng gumawa ng batas on tawag dito, punishing the spread of unverified government forms, etc., etc. Mga ganun. So, ito pwede mo tong gawa ng lusot pagdating doon. Pero dito, etong sa kay Digong, anong batas ang ilalagay mo diyan? Babaguhin mo yung constitution? What? Ay medyo malabo yung nito. Medyo malabo yung direksyon ng kung bakit niya gustong dinggin to, anong meron. Sana merong magandang batas na maisulat after nito. Pero ako, personally, gusto kong malaman ano yung nangyari dyan. Ano ba talaga yung agreement? What is the gentleman's agreement about? At bakit pumayag tayo? I don't know yet. Medyo medyo malabo. Medyo malabo yung objective. Other than investigating kung ano yung nangyari. Pero yung yung gagamitin mo, ano yung ile-legislate mo after this, medyo malabo. Yung kay Bato, medyo madaling ilusot yun eh. Madaling ilusot yun. Kasi maraming leaks yun eh. Maraming loophole na pwede mong
gamiting panakibutas. Tapos, it's the same guy, si Kong Kun, nagsasabi, tigilan na raw ng mga ng mga kritiko yung pagde-destabilize. Actually, mga kotsero, if anything, kung meron man dito siguro sa measure na itinulak ni Kong Kun, sana magkaroon tayo ng batas to address destabilizing activities. Yung hindi kasi mga kotsero, yung sedition, inciting to sedition, treason, rebellion, masyadong masyadong matataas. Tsaka mabibigat ang requirements ng mga yon. Hindi kahit na may mga analogous, ang tawag doon analogous. Kahit katulad niya, yung mga katulad niya pero hindi naman pasok doon sa elements ng treason or sedition or rebellion, hindi na-address. Kung tutuusin mga kotsero, etong nangyayari na ngayon, itong destabilization attempt, this is borderline sedition already. Borderline. Wala pa nga lang tayo doon sa punto na meron ng violence. But it is already bordering sedition. But we don't have any law. Wala tayong batas that will what do you call this? Penalize such acts. Wala eh. We don't have it eh. Tulad yan. Yung ginagawa nilang pagkakakalat ng libelous statements towards the government. Wala tayong batas na magpaparusa nun. Pero meron nun sa sedition. Inciting to sedition. Meron nun doon. Merong provision sa inciting to sedition wherein punishable ang mga acts that are considered writing, publishing, drawing, etc. Maraming yun eh. Tama? Libelous statements to undermine the trust of the people to the government, parang ganun. Something to that effect. Meron nun sa inciting to sedition. Kaso, mataas kasi ang requirement ng inciting to sedition. Hindi pwedeng yun lang. Yung mga activities that are destabilizing, such as yung ginawa ni Maharlika sa PIDEA Leaks. Fake news yun. But whether we like it or not, ina-undermine niya, sinisiraan niya yung gobyerno para mawala ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. It is the same thing. It does the same effect. Yun nga lang, hindi siya papasok sa inciting to sedition. So, I hope magkaroon ng ganong klaseng Lalo na sa mga taong katulad ni Digong, yung sanay na sanay magtanim ng intriga. Solon says VP Duterte's allies shouldn't be too eager for her to take over palace. Kasi masyadong atat. Napaghahalataan tuloy namin ang galawang GMA. Kasi sabi nila, ilo-launch daw nila yung GMA playbook on the second year of PBBM. This is already the second year. And nilaunch talaga nila. Sineryoso nila. Diba, kinuwento ko nga sa inyo, it's one of the reasons ba't ako na-turn off sa mga Duterte Balahura supporters. Tsaka kay Digong, tsaka kay Sara. Tinuloy nila eh. Why? Hindi kayo makaintay ng 2028 para nyo yung sarili nyo? I-boost nyo yung sarili nyo? Gusto nyo talagang sirain ng gobyerno para lang maipasok ang Sara nyo? When will the cycle of violence end? Hanggang kailan yan? O let's say, sabihin natin, maiupo nyo si Sara. God forbid. God forbid, maiupo nyo si Sara. What's stopping other groups? What's stopping other politicians from doing the same kay Sara? Paano nyo ngayon ipapanatili sa kapangyarihan si Sara? Papatayin nyo yung mga relihista? Mandadaya kayo sa eleksyon? Kasi kailangan nyo ganun yung naging strategy ni GMA, di ba? Nandaya siya ng eleksyon. Ako, I'm more inclined to believe or I'm more inclined to think, mga kotsero, na itong kay Bato de la Rosa, lang yan, sinasakyan lang niya yung uso. Sumasakay lang siya sa uso.
Gusto lang niya ng ano, gusto lang niya ng tawag dito, gusto lang niya ng airtime siguro or something. So, ayan mga Kutsero, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Okay, huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And pa-follow din tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Alright, God bless. See you next time. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?